Antayin kita. Antayin kita, Annalyn. Hindi ako maghahanap ng iba. Yan ang ilang sa mga litanyang binitawan ni Dindo sa kanya pong huling live kung saan sinabi niya na willing siya na makipagbalikan or bumalik dun sa kanilang love team nitong si Annalyn regardless or may kondisyon, ano? Panoorin pa natin. To continue talaga kasi yun ang gusto ko at yun talagang nararamdaman ng puso ko. Ngayon, dahil sa ganyan, pinadelete ko nga. Tapos nag-post ako na nag-my day ako na malungkot ako. Tapos nag-my day din si CJ, hindi ko alam kung ba't nag-my day siya. Nag-my day din si Kuya, gamit ang ni Annalyn. Tapos kinakabahan ako din kasi kung ano magiging resulta kasi ng mga fans. Kung bakit gano'n na nag-my day ako ng gano'n, nag-my day din lahat. Hindi ko alam, bakit hinayaan ko na lang po. Tapos itong sa outing nga, sabi ko kay Kuya, magpapaalam ako. I-share ko muna hanggang saan ko. Sige Kuya, share ako. Pero papaalam ako, hindi pa ako nagpapaalam. Ganun na yung nangyayari. Na parang control agad. Ano po ba yung control? Ganun. Kasi wala naman naging problema talaga. Doon lang talaga mismo. Maliwanag na misunderstanding nga ang ilan sa mga naging dahilan kung bakit nag-decide na nga itong si Joban, ang manager ni Annalyn, at si Dindo sa kanilang napagkasunduan na itigil na nga or i-stop na yung kanilang collaboration with Annalyn. Marami mang mga nasaktan at talaga namang hindi po makaget over dun po sa sakit na dinanas ng ilang mga fans na talagang nagbibigay ng ligaya sa kanila ang Dindo or Lindo love team. Panoorin pa natin to. Yun sa control na akala kinokontrol ako ng mga mamis ko, hindi naman. Hindi sila hadlang sa aming dalawa ni Annalyn. Lalo na sa nararamdaman ko at gusto ko. Meron lang mga Nilinaw ni Dindo sa kanya pong statement sa live kung saan nagpaliwanag po siya ay ipinagtanggol niya ang ilang mga sinasabi niyang mamis na pinagkakautangan niya ng kanyang kalooban, pinagkakautangan ng loob kung saan sinasabi niyang na supportive naman daw di umano ang kanyang mga mamis dun po sa mga naumpisahan nila nitong si Annalyn. So, ito pa, panoorin pa natin. Na kailangan merong limitasyon kasi hindi pa kami ni Annalyn. Kasi, kumbaga parang sinabi ko na sa kanila ang tunay na nararamdaman ko. Paulit-ulit na sinasabi nitong si Dindo sa kanyang live na totoo na nga kanyang nararamdaman para kay Annalyn. So, it's just so happen na marami lang mga bagay na hindi sila pagkakaunawaan. Ito pa. Huwag naman sanang dumating sa punto na mawala si Annalyn kay Kuya kasi loyal kasi talaga si Annalyn kay Kuya. Pero pag oras na dumating sa punto yun, antayin kita, Annalyn. Hindi ako maghahanap ng iba. Sa ganyan nga tinapos ni Dindo ang kanyang statement sa kanyang live kung saan nagpaliwanag siya sa lahat ng kanilang mga viewers at sa lahat ng kanilang mga followers. Ang tangi lang pong kondisyon, ano? So, ibig sabihin po may possibility na magkakaroon sila ng comeback pero may mga kondisyones na inilatag itong si Dindo kasi nagkaroon sila ng problema when it comes to decision making. Ang gusto kasi ng company Joban na parang yung collaboration nila, since itong si Dindo may sarili naman talaga siyang nasa tamang edad na siya at alam naman nating lahat na hindi naman masama yung invitasyon na ibinibigay ni Joban, pero nagtaka lang po itong si Joban kung bakit biglang-bigla na lang na parang kailangan niyang magpaalam pa or something sa kanyang mga mamis na naiintindihan naman ng ibang fans na parang sinabi ni Dindo na kung ano at ano man ang mangyari sa kanya ay meron pong mag-responsibility siya ng mga mamis na yon. Pero hindi lang maunawaan ng lahat nung nagbitiw po ng salita itong si Dindo. Sinabi niya na willing siyang makipagbalikan or willing niyang balikan itong si Annalyn kapag daw di umano umalis na or nagkahiwalay na or nagkawatak na itong si Joban at si Annalyn. Yun po yung aking understanding, which is bagay na mali naman sa kanyang mga statement. Kasi kung talagang totoo yung pagmamahal at totoo yung sinasabi niyang inaamin niya na mahal niya si Annalyn, wala po dapat kondisyon. That is sincere love. Kapag mahal mo ang isang tao, hindi ka pwede magbigay ng kondisyon regardless. Sabi nga ng isang quote, 'di ba? Kapag mahal mo ang isang tao, talagang susuungin mo, 'di ba? Lahat ng bagay, kumbaga kakalabanin mo lahat. Pero this time, maling-mali yung sinabi dito ni Dindo na sinabi niya na kapag daw nagkahiwalay na si Joban at saka itong si Annalyn, that's the time na papasok na siya sa eksena at doon kukunin niya si Annalyn. Which is bagay na imposible kasi kung matatandaan ninyo, si Joban na po ang tumulong
kay Annalyn, wala pa pong Dindo or wala pang Lindo Love Team. Si Joban na po ang nagtataguyod kay Annalyn kahit po sa kasagsagan na magkasama si Annalyn at ang kanyang ex-boyfriend na si XB na may sariling buhay na rin ngayon. Kaya naman napaka-imposible na bitawan siya ni Joban. Nakikita naman natin na napapabuti itong si Annalyn sa piling ni Joban dahil bukod sa nakikita natin yung malaking changes, hindi lang sa itsura nitong si Annalyn but of course dun sa attitude na ipinapakita niya towards sa mga fans. And malaking influence din sa kanya itong si Joban. So kaya naman medyo na off lang po tayo dun sa sinabi ni Dindo na babalikan niya lang si Annalyn kapag po umalis na si Annalyn sa puder nitong si Joban. Maling-mali po yun kasi kung talagang totoo yung pagmamahal na ipinapakita niya at sinasabi niyang totoo na yung nararamdaman niya kay Annalyn, ibababa niya yung pride niya para kay Annalyn at siya mismo ang pupunta doon. Kasi that's the Filipino culture eh. Hindi yung babae ang maghahabol sa'yo. Kung talagang ikaw ay sincero dun sa sinasabi mong mahal mo nga talaga itong si Annalyn, gagawin mo yun kahit na lunukin mo pa yung pride mo. Kasi ang nangyayari ngayon, parang puro pataasan sila ng pride eh. And nagsalita pa si Dindo sa huli niyang live. Sinabi niya na parang kinokontra niya yung sinabi ni Joban na nakilala lang siya dahil pinartner siya kay Annalyn. Sinabi niya sa kanyang live na wala pa man daw love team silang dalawa nitong si Annalyn ay may Dindo Karaig, the scripted king na daw sa Facebook. Oo nga, totoo naman po yun na talagang meron na tumuusbong na siya. Pero aminin man niya to, o hindi, ay nakatulong or malaking factor itong si Annalyn dun sa pag-usbong at talagang dun sa pagyaman ng kanyang Facebook page. Kaya nga talagang ang pangit lang na parang nasira sila dahil sabi tuloy ng ilang mga fans, totoo nga yung sinasabi nila na kapag naka 1 milyon ng followers, itong si Dindo ay kakalas na nga kay Annalyn. Pero alam nyo po, bilang isang content creators, dahil nagkakaroon sila ng ganitong problema, syempre may mga kakalas din ng mga followers nito. Maaaring mabawasan yung kanyang mga followers or intact pa rin na 1 million siya pero hindi na siya susuportahan. So ang payo lang natin kay Dindo, dapat ay makipag-usap siya, makipagkita siya ng walang camera para lang maipakita niya yung sinseridad niya para dito kay Annalyn. So kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below.